share ko lang dito sa learning process dito. Kasi kunyari may isang bata na hindi maka-catch up sa mga aralin. May mga teachers na mismong magtuturo. Like one-on-one. Parang tututukan. Oo, tututukan. So, yung progress nun, progress siya kung siya, kung baba ng grades mo, sige, pupunta ka dito sa sa ganitong learning process. All through the year yun eh. So, tingin ko kailangan din ng Philippines yun. Hindi nila Meron naman masahayaan lang meron pa yung ganun? Oh, Oo, meron. Kasi nag-handle din yung wife ko ng isang estudyante. Kasi nga, no read nga, di ba? No read. So, tinuruan niya magbasa. Parang siya yung tawag doon basta may si wife ko, siya yung nag-handle nga ng mga ganong kaso. Tinuruan niya magbasa. So, ayun, may naman, may positive result naman. Kahit nga siya proud din kasi napansin niya sa sa mga recitations talagang nakakabasa na yung estudyante. Yeah. Pero high school yun, no? Tapos nakakalungkot lang. Yeah, no? Tsaka iba pa yung yung comprehension sa reading kasi may kaso din ganun. Nakakabasa pero mahina ang comprehension. Yan ang malaking problema din, yung comprehension. Hindi nga lang sa mga bata Kahit sa mga adult na, mahina pa rin comprehension Yung nakakalungkot doon si may kasalanan yan si Piatos may kasalanan yan Hindi, hindi lang naman doon kasi matagal ng issue yan. Bago pa man, hindi ko pa tatanggol si Sara Duterte, pero bago pa naman siya maging secretary ng DepEd, malaking problema na rin talaga yung learning ng mga bata dito sa Pilipinas. Yeah, poverty, 'di ba? I mean, simple answer diyan, yung poverty talaga kasi 'di ba parang na-mention na rin to ni Sed din dati or kahit dito, napapansin ko sa environment dito. May estudyante yung wife ko na imbis na mag-aral, nagtitinda na lang doon sa labas ng simbahan. So, syempre, mas priority yung makakain mo sa araw-araw kaysa doon sa pagpasok, magiging ganun yung nangyayari. Nakakahanga yung mga bata na ganyan, na kailangan maghanap buhay pero pinipilit pa rin mag-aral. Kasi libre naman libre naman yung, di ba, pagpasok nila, libre naman. Pero ang problema kasi dito sa Pilipinas, kahit mga public schools, dami mo pa rin binabayaran na kung ano-ano Mga bata, di ba? Mga project, lahat yung binabayaran pa rin ng mga ng mga magulang So, kahit nasabihin na natin, okay, libre makapag-aral, tuition, ganyan. Pero, yung iba namang school activities, babayaran mo pa rin Tapos, pag hindi mo nabayaran o hindi mo nagawa, yung let's say project na kailangan mong bayaran, may hit naman yung grades mo, babagsak ka naman. So, ang hirap So, hindi mo rin masisi yung ibang magulang na pinapahinto na lang yung mga anak nila. Sobrang kahirapan. Kasi magkano yung mga projects? Minsan 200, 150, ganyan. Di ba may mga ganun na projects sa schools? Ilang kilong bigas na yun para sa mga pamilya? Actually, marami naman ang libre sa mga public schools ngayon. Pero pagdating nga dun sa mga projects, mga school activities, minsan questionable din Minsan di ko nga magets yung sa mga dito sa province nga mag-aambag pa sila for some extracurricular activities na parang di ko marin magets, parang is it necessary ba? Parang ganun ba? Siyempre yung magulang nila hirap din. Tapos kailangan pa mag-invest sa mga gantong activity. Although nagets ko naman kasi for example, JS once in a lifetime, let's say, experience sa mga bata. Kasi hindi lang naman yan learning, di ba? Pag nasa school ka, din yan, part ng upbringing nila and yung experience. So, nagets ko naman yung part na yun. Kaya lang yung ibang mga activities na kailangan pang pondohan ng pag-ambaga ng mga parents nila. Sana tanggalin na lang din yung mga ganun. Yan. Pero kung i-stretch pa natin to, yung topic na to, kasi di ko rin kasi magets yung ibang tao na pagdating sa social services nga, yung mga gusto nila talagang i-totally cut off yung mga ayuda
like let's say 4Ps or other forms of subsidy sa mga mahihirap kasi tinuturuan nga daw yung mga tao maging tamad. Pero sa mga let's say situations na nabanggit nga natin dito, yun nga, nagtatrabaho na yung anak pangtulong. Kasi para nga makafocus siya sa studies, di ba? At least kahit pa paano, masuportahan mo na yung parents, bigyan ng ayuda. Kaya against ako dun sa mga taong nagsasabi na tanggalin talaga yung mga ayuda dun sa mga marginalized population. Kasi kailangan naman talaga ng yung alam mo, yung pera na talaga na yun eh. Kasama yan sa requirements pag 4Ps ka. Ito naman kasi itong ibang mga magulang. I'm not sure kung sinasadya nila talagang pinapaaral lang yung anak for the sake of 4Ps kasi requirement nga, di ba? Paano pag tinamad na hindi matatanggalan sila ng 4Ps? Parang nagiging na lang, gusto mo ba talaga paaralin yan para lang sa 4Ps? Pero alam mo, ayun yung dilemma dyan. Sana huwag naman talaga tanggalin yung ayuda or yung 4Ps kasi nga kailangan pa rin kahit paano ng pangsuporta doon para sa mga anak din nila para hindi na magtrabaho at a young age, 'di ba? I think it really depends. Sa totoo lang 50-50 ako pagdating sa ayuda programs. Yan sa 4Ps kasi nakakatulong siya sa mga yung talagang kapos, 'di ba? Yeah. Nakakatulong naman talaga. Kumbaga, it's a band-aid solution. Pero minsan kasi wala nang choice kundi yun na lang yung mabibigay mong tulong Exactly. Yeah. Kasi ang dami ng livelihood programs na ginawa ng gobyerno even before. Even when we were young, ang dami ng livelihood programs yung tuturuan ng gumawa ng kung ano-anong 'di ba na pwede ibenta or something. Ang dami ng ganun. Pero hindi naman ginagawa ng mga naturuan ng mga livelihood programs na yun. So wala nang choice. Ayuda na lang. However, ang nangyari naman dun sa ayuda programs is sobrang naabuso naman. Kasi ang dami namang 4Ps beneficiaries na hindi naman deserve na makakuha ng 4Ps. And then yung iba naman, wala nang ginagawang iba kundi maghintay ng 4Ps. Bro, meron dito sa subdivision namin, hindi ko alam, parang madaming nakakakuha ng 4Ps kasi every time na merong ito. Kasi subdivision namin, sa labas may 7-Eleven. Tapos may several ATMs doon. So sa loob ng 7-Eleven may ATM. Tapos sa labas may dalawang ATM pa. I think it's PNB and Metrobank. Every time na merong sahod ng yung tumadating yung 4Ps. Di ba may schedule yun? Ang daming nakapila doon. Tapos, laging ubos yung cash ng mga ATM dito sa labas ng subdivision namin. So, di ko alam kung, nakatira naman kayo sa subdivision, pero ang laki ng may mga nakukuha kayong 4Ps. So, ano pinababayad nyo sa bahay nyo dito sa subdivision? That just goes to show na oo, nakakatulong dun sa mga talagang hikahos. Pero ang dami rin talagang umaabuso ng sistema na yun. Yung iba dahil may connection sa local government, kaya nalalagay sa listahan ng mga 4Ps. Hindi ko alam kung nire-review ba yan talaga every time ng DSWD. Kasi dapat may periodic review yan kung deserving pa rin or kung qualified pa rin ba yung family makakuha ng 4Ps or ng ayuda, di ba? So, sobrang prone siya sa abuse, tapos nagagamit din siya ng mga politicians as leverage sa mga tao na sige, pag hindi mo ako binoto, tanggal ka sa listahan ng 4Ps or utang na loob, nilagay ka sa listahan ng ayuda or binigyan ka ng ganito, so kailangan iboto mo ako. Kaya yung sa side din ni Bongo na kaya siya nanalo at nag-number 1 siya dahil yun sa Malasakit Center mostly. Which is meron naman talaga yung government parang na-streamlined lang doon sa Malasakit Center. Ang dami kasi talaga din, sa totoo lang, na natulungan nun. Dahil kahit sobrang laki ng bill mo sa ospital, shoulder pag pinasok ka doon sa Malasakit Center. Shoulder lahat ng bill sa ospital. Yung mga Pilipino pa naman,
ano natin, nature ng mga Pilipino yung tumanaw ng utang na loob, na parang guilty tayo kapag hindi tayo na tumanaw ng utang na loob. Regardless kahit social service yan, like yung Malasakit Center, na dapat naman talaga binibigay sa mga tao yung tulong na yun. Pakiramdam ng mga tao na natulungan nun is may utang na loob sila doon sa politician na namukha nung program na yun. Kahit sa mga... Galing naman yan sa mga tax natin, di ba? Oo, exactly. Pero yun nga, kahit naman, so for example, sabi ko nga, di ba, ano siya, yung utang na loob, nature ng mga Pilipino. Hindi lang dyan, siguro dyan lang mas nakita dahil, so for example, si Tom, or ako, tinulungan ako ni Tom about something. Then, talagang kailangan ko. So parang naging utang na loob ko yun kay Tom. Kahit na hindi iniisip ni Tom na utang na loob ko yun sa kanya, sa sarili ko, utang na loob ko yun. So, somehow, I need to give back or to return that favor. So, sa ayuda, it boils down into talaga, yung proper allocation talaga dun sa mga taong deserve talaga nila, di ba? Recently, may nabalitaan din ako na parang digitalized na nga, di ba, yung di ba may mga ATM sila. There's a city like here in Manila na binigyan din sila ng cellphone, parang direct na sa online wallet. So, it's a good thing kasi parang, alam mo yun, wala nang maraming dadaanan yung pera. Hindi na kung kani-kanino pa, mapupunta. Kumbaga, diretso na. Kaya lang, yes, mas streamlined na. Pero, yun nga, tulad nga nung na-brought up mong issue, na-identify ba nila ng maayos kung sino yung deserve talaga nung nung 4-piece or nung ayuda. Tsaka yung proper monitoring nga din, di ba? Tsaka sa part din ng mga tao, syempre, hindi naman yun panghabang buhay na lifetime may ayuda. Syempre, pang startup lang. So, yun din ang iisipin nila hanggang sa makaya mo na, di ba, nang walang ayuda.